Hi fam! Welcome back! Another day, another vlog. This is the part 3 of our Cebu trip vlog. Sa mga hindi pa nakapanood yung part 1, more of saan ba masarap kumain sa Cebu City. Part 2, nag-travel kami from Cebu to Leyte sa Kalangaman Island. And now, dito sa part 3, nandito kami sa Malapascua Island. And this will be our last stop bago kami bumalik sa Manila. So yes, bumalik kami ng Cebu from Leyte. And ito ngang Malapascua Island ay nasa northern part ng Cebu. Mula sa daungan ng bangka, few minutes walk lang to papunta sa transient na nabook namin. And then from the transient, few minutes walk lang din ito papuntang beachfront. Kitang-kita nga dito yung sunset. Sobrang sarap tumambay sa gabi. Kaya lang medyo pagod na ang aming katawang lupa. Nag-early dinner lang kami. And then afterwards, nagpahinga na. So, bukas na lang ako babawi na makapag-ikot-ikot dito sa Malapascua Island. So, dito kami nag-early dinner sa Ocean Vida. Masarap yung food, malaki din yung servings, kaya okay na to hanggang bukas. At habang tinititigan nyo itong mga in-order namin, fast forward na to day 2. Good morning! We're here at Malapascua pa din. Punta na kami sa breakfast. Saan tayo mag-breakfast? Somewhere out there. Lakad-lakad lang kami dito. Actually, hindi namin kabisado yung daan, pero ano lang naman to. Small community itong Malapascua. So, medyo hindi naman mahirap hanapin yung mga bagay-bagay. Okay, so here in Malapascua, pwedeng mag-diving, snorkeling, ganyan. So, I think sila yung sa diving. And, yeah, may briefing na sila doon. Nagbe-briefing sila kung paano gagawin bongga yung diving experience nila. So, ako, pass muna ako dyan dahil alam nyo na, lola nyo, hindi ganun katapang sa tubig. Hindi kasi ako marunong lumangoy pag malalim na, kaya medyo duwagers pagdating sa mga water activity. So, there. Medyo maambon din today. Pero okay lang kasi mapuno. So, hindi ka naman masyadong mababasa pag naglakad-lakad ka sa paligid. And kung ready to swim ka naman na, di go. Marami ding establishments dito na pwedeng kainan. As in, etong beachfront, puro establishments siya. If you're more into diving and snorkeling, this is the best resort for you. For me, mas okay yung Kalangaman kasi kung more into swimming ka naman, daungan kasi ng bangka, yung Pampang, kaya hindi, sa akin lang naman ha, parang hindi ko ma-enjoy masyadong tampisaw. Yung sand is not super fine, again, compared to Kalangaman. So, dapat siguro naka beach water shoes para hindi masakit sa paa kapag sa bandang mabato ka naglakad. Pero sobrang ganda pa rin ng paligid. Yan, kung gusto nyo mag-picture-picture, ang daming magagandang spots dito at talagang ma-enjoy nyo rin naman yung pag-visit nyo sa Malapascua Island. For breakfast, dito kami ulit sa Ocean Vida. Buffet yung in-avail naming breakfast dito, pero nagsiserve din naman yata sila ng a la carte. Ang pinakagusto ko dito sa Ocean Vida, ang ganda ng view sa harap. Yan, di ba? Yan talaga yung bet na bet ko dito. And syempre, masarap din naman yung food. Ayan, may corned beef, may fruits, may croissant, salad, and a lot more. So, busog-lusog. After breakfast, nagpahinga ng konti. Hindi na nga kami nag-swimming.
And nag-prepare na kami ng gamit namin pabalik ng Manila. So, at this point, nilalagay na namin yung mga maleta namin sa bangka. Pero hindi pa kami aalis niyan. Mag-snacks muna kami bago bumiyahe. Hindi ko pala nabanggit kanina, supposedly may island hopping kami na activity dito sa Malapascua. Kaya lang, nagbago yung inclusion ng package namin dahil meron kaming dalawang kasama dapat na hindi natuloy. So, medyo nagkaroon ng adjustment sa rate ng package. Kaya, instead na mag-add pa kami, tinanggal na lang namin sa inclusions yung island hopping. Anyways, kotang-kota naman na kami sa pagbabangka from Cebu to Leyte and then Leyte to Cebu. And now, magbabangka ulit kami papunta naman na sa port. So, ayun na nga, kami ay mamamangka na muli papunta sa port. 30 minutes boat ride lang ito, medyo malapit-lapit naman siya. And then afterwards, babiyahe naman kami na papuntang airport. Bali, nakaabang na ulit yung van namin sa port. Hinihintay na niya kami doon. Yun ang medyo matagal na biyahe. Parang 6 hours yata yung biyahe namin from port to airport. Rhyme yan, ganyan. So, hindi na ako mag-video sa van dahil for sure, borlogs din naman ang lahat sa sobrang pagod. So, dito na lang muna tayo magkwentuhan sa karagatan. Ayan. Kung tatanungin niyo ako kung worth it ba yung pagbiyahe namin sa Cebu, of course, worth it na worth it. And sobrang nag-enjoy ako bilang first time kong makarating sa Cebu. Out of all the places na napuntahan namin dito sa Cebu, siguro ang pinaka na-enjoy ko is yung visit namin sa Kalangaman Island. Yun talaga yung highlight ng travel na to. And if given a chance, gusto kong bumalik doon with the family naman. Syempre gusto kong makita din ng mga bata yung magandang lugar na napuntahan namin. Kung hindi nyo pa napapanood yon, visit my YouTube channel and browse for all the videos. Part 2 siya ng aming Cebu trip vlog. Pag napanood nyo yon, for sure, may in love din kayo sa beauty ng Kalangaman Island. Kung adventure naman ang hanap ninyo and you're more into diving, Malapascua is the place to be. Ayan, medyo malapit-lapit na kami niyan sa port. And then from the port, nagbiyahe na kami papuntang airport. Ganito pala sa Cebu, ano? Yung paligid niya, puro dagat. Kung sa Baguio, puro bundok at puro puno. Sa Cebu, yung gilid ng kalsada, puro dagat. Nakaka-amaze. Ang saya dito. Babalik talaga kami dito. After 6 hours nga ng biyahe, nandito na kami sa Mactan International Airport. Dito muna kami mag-dinner. Of course, Kenny Rogers. 12 a.m. yung flight namin pa Manila. And as promised, sa part 1, sabi ko sa inyo, i-share ko sa part 3 kung magkano yung inabot ng aming parking fee sa NAIA. Remember, umalis kami ng Thursday morning, iniwan namin yung sasakyan sa parking ng NAIA, and then babalikan namin siya Monday na ng madaling araw. So, magkano ang inabot ng aming parking? It's 1,200. Oh, pwede na, 'di ba? Actually, na-expect nga namin parang 1,500 pataas eh. Kaya natuwa kami na, 1,200 lang. Fairness. Nakakalungkot nga lang yung most recent news about sa sunog dun sa parking ng NAIA. Sana ma-avoid na nila yun in the future and maayos na ang lahat. Kasi very convenient naman talaga siya para sa mga babiyahe. So, ayun na nga. Kami ay lilipad na from Mactan to NAIA. Thank you so much everyone for watching this video and pati na rin sa part 1 and part 2. Maraming salamat sa pagsubaybay. We really appreciate you all. So, see you sa next vlog. Thank you. God bless.
sa balikan.